yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Imagine, Vice President ka. Tapos, syempre, pag ganyang kaso, malalabasan at malalabasan ka ng warrant. Tapos mapupusasan ka, makakatikim ka ng kulong. Eh, tanong ko po sa inyo, sino po ba yung Vice President na nakulong na dati? Sino po ba? I mean, yung nawarrant na, nawarrant. Yung nawarrant lang po. Sino po ba? Yung babae. Mukhang wala namang babae, di ba? Mukhang kauna-unahan si Sara siguro. Na nakakahiya po yun na maangas-angas ka, bida-bida ka, tapos kala mo, untouchable ka talaga, tapos mawawarant ka lang at mapupusasan at makakatikim ng kulong. Malamang, masusolusyonan po nila. May magkakabail siguro yan, ano. Depende, pero ganun pa man, tangina, ang pangit isipin. Sabi mo, agila ka, pero nawarant ka. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. 3 counts kasi, 3 tao yung kanyang pinagbantaan. First Lady Liza Marcos, diba? PBBM, former House Speaker Martin Romualdez. 3 counts, no? So, yun po yun. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Papayag po ba kayo na, nagbanta yung Vice President, tas ipapadismiss lang yung kaso? Vice President yan, ha? Ipapadismiss lang yung kaso. Payag po ba kayo? Ay, kung ako po, bilang isang Pilipino at nagmamahal sa bansang Pilipinas, ay dapat, harapin ni Sara yan. Oo. Maliwanag naman yung kanyang pagbabanta, di ba? Ang pangit naman na kapag na-dismiss po ito, baka gayahin lang po ng mga susunod na mga politiko na mga may sira sa utak. Baka gayahin lang si Sara. So, mas maganda po, wag po itong payagang mapagbigyan o ma-dismiss. Di ba? Kasi ang taong bayan magagalit talaga. Naku po. Magtatampo ang taong bayan. Bukod sa magagalit, magtatampo pa. Patuloy po natin. Kapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Dinedelay nila. Ipagpaliban. Hindi na. Kung kami po yung tatanungin, bilisan po ang paglabas ng arrest warrant. Sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na po ang arrest warrant. Diba? Nagmamadali po ang taong bayan. Iyon po yung hiling ng taong bayan. Kasi tingnan natin kung anong magagawa ng mga DDOBs. Baka sabihin na naman nila, subukan nyo lang galawin si Sara. Dadaan kayo sa dugo namin. May paganyan-ganyan sila dati kay Kibuloy. Mga baliw. Nung hinuli si Kibuloy, pati si Digong, wala namang nagawa. Nasaan sila? Andun sa sulok. Hindi man tumulong. Tuloy natin. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Kahit pa impeachable official siya, may jurisdiction din po yung korte. Kasi para sa akin, may opinion lang, pagbabanta po kasi yun. Diba? Nagbanta ka kasi. At saka, wala kang immunity. Ang Pangulo ng Pilipinas, naniniwala ako doon na posibleng walang jurisdiction po yung korte kasi may immunity po si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo siya pwedeng kasuhan habang siya po ang presidente ng Pilipinas. Okay? Pwede mo na po siyang sampahan ng kaso kapag yan ay nakababa na bilang Pangulo. Pwede na yon. Pero habang siya po ay presidente, bawal yon. Pero ang vice president po, wala pong immunity yan. So, ang korte po ng Pilipinas ay may jurisdiction po
Kahit po siya ay impeachable official. Oo. Ayun ay opinion ko lang. Kasi tinitingnan ko, wala po talaga wala pong immunity yan. Klaro? Oh. Hindi ng sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede din pala silang makasuhan. So, it's possible na Alam mo, kahit pagpalagay natin, impeachable officer itong si PBBM. Okay. Kasi ang pinaparinggan niya dito ang Pangulo eh. Parang inaatake nila yung Pangulo kasi pagpalagay natin impeachable official or officer si PBBM, presidente po kasi yan. 'Di ba? Meron pong immunity, no? Meron pong immunity yung presidente ng Pilipinas. O, 'di ba? Tuloy natin. it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise, Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question. So, ibig sabihin, okay lang na magbanta ng magbanta. 'Di ba? Magbanta ng magbanta, si Sara, kumontrata ng ng killer or papatay. 'Di ba? Or pwede ring magpapatay talaga si Sara or nakakontrata talaga. Wala pa rin kaso yun. Ganon, wala pa rin kaso. Or di kaya, manuntok na lang si Sara. Suntukin niya yung gusto niya suntukin. Okay lang kasi wala rin naman kaso eh. Wala naman ng jurisdiction yung korte dyan eh. Alam mo, itong mga tagapagtanggol ni Sara ng mga lawyer, nagiging bobo na rin. Oo. Diba? Nagiging bobo na rin po. Hindi na rin po nila alam kung paano nila didepensahan yung kanilang kliyente na bangag. Oo. Diba? Eto basahin natin to. About po sa president ito may presidential immunity from suit ang nakaupong presidente ng Pilipinas. Kaya habang nasa termino si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi siya maaaring kasuhan sa korte sa civil o criminal case habang siya ay president. Ito ay matagal nang kinikilala ng Supreme Court sa jurisprudence. So yun po yung klaro doon mga pre, no? At wait lang yun po yung klaro doon, 'di ba? At least pinapaalam ko po dito sa inyo na magkaiba po yung vice sa presidente ng Pilipinas. Okay? Yun. Tuloy natin. At ng kanila pong posisyon dyan eh. At eto naman, sa Vice President naman po, eto sa Vice President naman po, walang presidential immunity ang Vice President. Dahil ang immunity from suit ay para sa nakaupong presidente. Hindi otomatikadong kasama ang Vice President. Klaro? Kaya ang isang nakaupong VP, gaya ni Sara Duterte, ay maaring kasuhan sa ordinaryong korte kung may sapat na legal na batayan. Maaari ring magkaroon ng criminal, civil o administrative proceedings depende sa uri po ng kaso. Kaya yung sinasabi po dito ng tagapagtanggol ni Inday Sayad ay talagang baliktad. Diba? Ang hirap na po silang ipagtanggol si Sara Duterte. Tuloy natin. Diba na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Paano ka makikipagpalitan? Kung alam mong mali ka,
at tama yung sinasabi nung isa, hindi mo kaya yung sagutin yun. Para sa kongresista at nilinaw na kini-question lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na pupwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Ang bilis, ang bilis. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance yung po nga pangalang pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate impeachment court, no? But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya pumunta. Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para Isa pa yung yung parang sinabi niya doon na gusto kong tanggalin yung ulo ni Bongbong Marcos. Hay na hay po siya dito sa bidyong ito. Malakas yung tama. Malakas yung amats. Kaya nga tinawag natin Sara Bangag. Kasi malihis lang tayo ng kaunti. Pagtabihin po natin si PBBM at Sara, sino po yung bangag sa kanila? Si Sara po yung bangag. Hindi po normal yung mga sinasabi niya. Oh. Si PBBM po matino. Si Sara bangag. para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh. Diba? Oh. Problema mo ngayon yan, Sara. Diba? Mamumroblema ka ngayon. Dahil dati, padalos-dalos ka, hindi ka nag-iisip, no? O, kala mo kung sino ka. O ngayon, harapin mo yung mga problema na yan. Diba? Tandaan mo, Sara Duterte, yung tatay mo lang nagawa. Ikaw pa kaya na anak ka lang, tas bobo ka pa. Ha? Ano kaya magagawa mo? Anong may pagmamayabang mo? Yung kaya ba yung ano lang, yung mga katapangan ng mga pananalita pero hindi ginagamitan ng utak. Lubog ka diyan. Oh, hindi ka ubra diyan, Sara. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Ang yayabang kasi ng pamilya nyo. O ngayon, unti-unti na kayong sinisingil. Alam nyo ako, sasabihin ko lang sa inyo to, ano? Lahat po ng mga magkakapatid na yan, may mga kaso po yan. O, lahat ng mga yan, mabubulok yan sa kulungan. Ang matitira lang po dyan, si Kitty Duterte. Totoo po yan. Si Kitty Duterte lang po yung matitira dyan. Pero yung mga yan, may mga kaso, ay naku, maliligwak talaga yan. Kulong. Oh. Eh kayo po, ano po yung inyong opinion? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang reaksyon, opinion. Ayan, at syempre, no? Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At syempre, no? Kompleto po yan. May TikTok, Facebook po tayo dyan. Alright? At eto na mga pre, no? Move na po tayo sa next topic po natin.